We have seen an interview conducted in the Senate premises on the Vice President herself. And she had been quoted as saying that she is expecting a bloodbath and a bludgeoning, but she will not, her head may be blooded but unbowed. My respectful query, Your Honors, please, which could be directed to the defense counsels, is if the Vice President is in the premises, does she intend to appear personally before this impeachment court? And that is preliminary to another manifestation that I would like to make. Your Kindly Honors, proceed please. with your next one, counsel. Because the chair is not yet sure if it will even address this to the counsel for respondents or will simply answer the query of the counsel for respondents. This is relevant to the presentation that we will be making this afternoon, Your Honors. This court will recall your own statements, Mr. Presiding Judge, that on Tuesdays, every Tuesday of every week, that the prosecution must indicate who the witnesses they intend to present before this court will be. This is to enable the impeachment court to issue, when appropriate, and if deemed necessary, a subpoena for such witness. And that is my query this afternoon, because an presentation of witness on the first article that we will be presenting, which is grave threats and acts of sedition, Your Honor. One of the key witnesses, hostile, albeit hostile, would be the Vice President. And therefore, if we can inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest, that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats, Your Honor. That is the relevancy of my manifestation. The chair would like to rule on the manifestation and request of the counsel for prosecutors instead of throwing the question to the counsel for respondents, for the simple reason that I do not want to the parties to engage in a debate before this court. You can very well do that with the presentation of your witness through direct and cross-examination, redirect and recross. To answer, the impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent, because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself, the court will act on that motion and request once it is made and or filed, and need not make a ruling at this point in time. Because of course, when that motion is made, we will ask the counsel for respondent to make a comment and or reply. Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa nangyari kaninang pag-umpisa ng day 2 ng impeachment trial kay VP Sara Duterte, na itong si Lorna Capunan mga kababayan ay meron pong manifestation no na gusto niyang mag-appear itong si VP Sara Duterte dito po sa impeachment trial no, kasi nandoon nga po si VP Sara daw kanina nandoon si VP Sara kanina doon sa Senado at meron po siyang short statement at dito ay gustong papuntahin no, padaluhin ni Lorna Capunan itong si VP Sara na mag-attend doon sa kanyang impeachment trial mga kababayan. At dito naman ay sinupalpal po siya no ni Senator Chis Escudero bilang presiding officer na nasa kailang rules no na hindi po nila pwedeng diktahan or manduhan itong si VP Sara na dumalo personally dito sa impeachment trial no, na meron naman siya or pwede namang yung counsel niya yung mag-present or mag-represent sa kanya dito sa impeachment trial na ito mga kababayan. At para sa akong opinion no, itong talagang ginagawa ng prosecution ay noon pa man gusto talaga nilang papuntahin si VP Sara Duterte no dito sa impeachment trial na ito, maging doon sa kasamahan nilang mga Makabayan Black ay sobrang ingay, sila Ridon, sila Luestro, sila De Lima, at nata talaga silang pupuntahin or papuntahin no si VP Sara dito at magkaharapan sila mga kababayan. So di ko alam, sa aking opinion ay gusto talaga nilang mapahiya lang no si VP Sara Duterte kapag dumalaw siya dito sa hearing mga kababayan. Di ko alam kung ano po yung gagawin nila dito no, at alam ko naman na kayang-kaya ng mga
defense team ni VP Sara no itong impeachment trial na ito at handang-handa silang sagutin ang lahat ng mga banat no dito ng prosecution team. So sa tingin ko ay strategy nila ito para syempre makita si VP Sara doon ng media at may palabas ng buong mundo no yung itsura ni VP Sara kung ano po yung magiging itsura niya pag binakbakan sila dito ng team ni Luistro no itong prosecution. So talagang para ma-intimidate no si VP Sara mga kababayan, ito yung ginagawa nila na gustong paharapin si VP Sara personally dito sa impeachment trial na ito no at diyan sila nagkakamali dahil si VP Sara kahit na merong hinaharap na impeachment ay blooming pa rin no yung kanyang mukha ay wala kang makikitang katitig ng stress no mas mukhang stress pa nga itong pagmukha nila Luistro nila Dilima nila Lorna Kapunan kaysa kay VP Sara Duterte mga kababayan. Kita naman kanina nung bigla siyang dumating dito sa Senado no at in-expect ng lahat na baka talagang pupunta siya sa trial no pero hindi pala no at nakipag-meeting lang pala siya dito sa mga abogado niya no dito sa impeachment laban sa kanya at since na ayaw niyang maistorbo at maabala yung kanyang mga abogado ay siya na rin po mismo yung pumunta sa Senado kasi meron naman po silang holding room no na itinalaga para sa defense team at doon sila nag-meeting no mga kababayan at meron po siyang short statement, very short statement dito sa impeachment mga kababayan na sabi niya na I will be blooded but unbowed no so kahit magkadugo siya dito or duguan siya maging duguan man siya dito pero hindi siya yuyuko no dito sa impeachment trial at alam na natin mga kababayan yung mga birada sa kanya talaga dito ng itong prosecution no yung lahat ng mga paninira nila ay paulit-ulit na ito no noon pa ito mga kababayan nakakarindi na nga ito pabalik-balik confidential funds at ngayon tinitira si VP Sara dito sa grave threats daw no yung kanyang statement patungkol nga doon sa meron siyang kinausap di umano na mag-revenge sa kanya if ever na meron pong mangyaring hindi maganda sa kanya no kapag siya mamatay meron po siyang kinontak na tao para mag-revenge no dito kay President Marcos at kanyang asawa na si Liza Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez no at yun naman ay unconditional mga kaubayan at marami nagsalita no mga abogado na walang base yun kasi kasi conditional nga siya mga kaubayan wala namang mangyari doon sa kanyang mga sinasabing mga personalidad kapag hindi po siya namatay or napatay mga kaubayan at dito pinagdebatihan ng abogado ni VP Sara at ng prosecution na itong ipapalabas na short video clip mga kababayan syempre edited na ito kasi short na ito na ipapalabas nila yung statement lang ni VP Sara yung sinabi niya na may kinausap na siya pero hindi nila ipapalabas yung buong konteksto kung bakit nasabi yun ni VP Sara Duterte mga kababayan at yun po yung gustong palabasin no or motion or manifestation ng defense team ni VP Sara na kung magpapalabas sila ng video bakit hindi yung buo no kasi para malaman kung ano yung buong katotohanan doon sa konteksto no hindi lang yung edited na 2 minutes lang yung ipapalabas nila at sana ay payagan ng presiding officer at ng impeachment court na ipalabas yung buong 2 hours na video mga kababayan para maintindihan lahat kung saan ang galing yung galit ni VP Sara Duterte no at kung paano niya nasabi yung ganung threat kung threat man yon pero that was an conditional naman talaga mga kababayan no at tingnan natin kung ipapalabas ngayon no ngayong hapon yung buong 2 hours mga kababayan kasi ganun din naman no kung mag-consume sila ng oras kasi pagdidebatihan ulit yan mga kababayan no mauubos lang din naman yung oras sa pagdidebate nila kasi i-cross-examine naman tong witness nila itong envoy agent at ipapalabas muli yung video mga kababayan so sayang so kung ipapalabas nila why not ngayon na lang no para isa na lang at malaman na ng buong katotohanan at buong mga Pilipino kung paano at saan nagsimula at ano yung konteksto ni VP Sara bakit niya nasabi yung mga ganung bagay no doon sa kanilang Zoom meeting yata yun mga kababayan no or Zoom gathering nung gabing iyon yun po yung kasagsagan ng sa Quadcom na kung saan ay kanila pong ikinontempt nila itong Chief of Staff ni VP Sara si Attorney Zulaika Lopez at doon nga po si VP Sara nagstay no sa opisina ni Congressman Pulong Duterte doon sa House of Representatives at pinatayan nga po siya dito ng kuryente mga kababayan at tubig din yata no so ano po masabi dito mga kababayan no na tila baga nasupalpal itong si Lorna Kapunan na gusto niyang papuntahin si VP Sara Duterte dito sa impeachment trial at tila baga sinupla po siya dito ni Senator Escudero na wala naman sa kailang rules no na iobligahin yung si VP Sara na pumunta doon sa impeachment trial niya na pwede naman yung kanyang counsel lang yung kanyang mga abogado yung mag-represent sa kanya so please comment down below maraming salamat God bless po sa ating lahat.